Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kailangan kong sabihin, Luna Iha, ito ang pinakamagandang tequila sunrise na natikman ko. Subukan mo rin itong rum runners na ginawa ni Luna para sa akin, Artemio. Inisang lagok ni Lolo Rodel ang natitirang alak sa baso nito. Hindi pa ako nakakatikim ng alak na ganito kasarap. Nagkakasiyahan sila sa minibar ng mga Feliciano ng gabing iyon. Nagpapalipas kasi sila ng oras dahil pare-pareho pa silang hindi inaantok. Nang makita ni Luna na mag-isang umiinom doon si Lolo Rodel, inalok niya ito ng kanyang mga special mixed drinks. Ilang sandali pa nga lumipas, nakijoin in na rin ng iba pang miyembro ng pamilya. Saan ka ba natutong gumawa ng mga ito, Iha? Tanong ni Tita Flora. Ang mga ito ay talagang masarap. Ito ho kasi ang trabaho ko. Bartender ako sa isang bar and restaurant sa Manila. Doon kami nagkakilala ni Megs. Talaga? Excited na sabi ni Tito Arsenio. Sa restaurant din ako nagtatrabaho noong nag-aaral pa ako sa college. Pero hindi ako naging kasing galing mo pagdating sa paghahalo ng mga inumin. Huwag kang mag-alalahan. Gwapo ka naman eh. Pwede na yun? Pangaalaw ni Tita Flora. Kung sa bagay, basta ako, kontento na sa pag-inom, sabi ni Lolo Rodel. Tingnan niyo ako, nakakadalawang baso na ako nitong alak pero wala pa akong tama. Paano ka malalasing? Nasa elementary ka pa lang yata, umiinom ka na, kantsaw ni Lola Adelina. Kaya ayaw mong pumunta sa mga ospital kapag may sakit ka. Natatakot ka makakita sila ng dugo sa alak. Ibig mong sabihin, nasa dugo kong alak mo? Dugo sa alak mo, dahil alak na ang nananalaytay dyan sa katawan mo. Mahal kita, sweetheart. Mahal din kita, syempre. Tumaginting ang halakhakan sa kabuuan ng malawak na sala at hindi maiwasan ni Luna na lalong mapamahal sa pamilya Feliciano. Inakala kasi niya mag-iibang tingin ng mga ito sa kanya pagkatapos niyang sabihin ang trabaho niya. Pero imbes na iparamdam sa kanya na hindi siya bagay sa prominenteng pamilyang ito, madali lang niya siyang tinanggap at tumawa kasama siya. Siguro, mas maganda ko sa'yo na lang magpapaturo ang bartender na kasama na makikater para sa darating na party sa Sabado. Maari silang matuto ng isa o dalawa mula sa iyo, Iha, sabi ni Tito Arsenio. Ang sabihin mo, balak nyo lang ni Papa na magpaturo kay Luna para makapagpapiesta kayo sa alak na hindi namin nalalaman, sabi ni Tita Flora. Bakit alam mong iniisip ko? Pagsalaki sa privacy yan ha, ipapahuli kita sa pulis. Sige, gusto mo mawala ng magandang asawa? Hamon ni Tita Flora. Pag-iisipan ko pa pala muna. Hindi na napigil ni Luna ang pagtawa. Kakaiba talagang pamilyang ito. Malayong malayo sa inaakala niyang isnaberang mayayaman noon. Nasa kasarapan sila ng kwentuhan ng isang tao ang hindi nila inaasahang darating ng gabing iyon ang biglang sumulpot. Mukhang may pinagse-celebrate kayo ah. Hindi niyo na ba talaga ako mahintay? Aba Megs, ang bilis mo naman bumalik, sabi ni Tita Flora. Kung bukas pa ako babalik, baka mga alcoholic na kayo. Hinalikan ni Megs ang mga magulang at ang lolo't lola nito. Nang balingan si Luna ng binata, para siyang napako sa kinatatayuan. Hindi niya magawang gumalaw. Bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatingin sa kanya pabalik. Hello Luna, itinaas nito ang hawak na paper bag. Pasalubong mo. Tumawag kasi uli si Megs kaninang tanghali na hindi ito makakabalik sa asyenda ng araw na iyon dahil may inaayos itong sensitibong problema sa negosyo at hindi basta pwedeng iwan. Bukas na lang daw siya uuwi. Kaya nga nakisaya na lang si Luna sa inuman session ng pamilya Feliciano para kahit paano mawalang hindi mapigil ang pagtatampo ng kanyang puso. Kaya ganoon na lang ang gulat niya at sobrang kasiyahan nang bigla na lang sumulpot si Megs ng gabing iyon. Akala ko bukas ka pa uuwi. Mamimiss mo ko kapag hindi ako umuwi ngayon, nangingiti nitong biro. At ayoko ring mamiss ang girlfriend ko.
Tumalsik na yata kung saan ang puso ni Luna sa narinig. Ang kanyang muka ay hindi kailanman nakaramdam ng sobrang init. Maiba ng mahal ang apo ko. Oo nga ma, kita mo, si Luna lang ang may pasalubong. Huwag na kayong magreklamo. Iwan na nga natin ang dalawang yan at nakakaistorbo na tayo sa rito, sabi ni Lolo Rodel. Isa-isa na nag-aalisa ng mga ito nang mula sa pintuan ay pumasok ang isang napaka-eleganteng babae. Hello tita, tito, Lola Adelina, Lolo Rodel. Nakipagbeso-beso pa ang babae. Nakalimutan kayong pasalubungan ni Mix pero ako, hindi. Masaya akong makita kayong lahat pagkatapos, 3, 4 na buwan. Ibinigay ng bagong dating na babae sa matatanda ang dalang mga paper bag. Si Luna naman, hindi na alam kung mapapakunot noo o magwa-walk out. Bakit may kasamang babae si Migs? Hindi ba't sa trabaho ito nang galing sa Manila? Para bang nadarama ang kanyang iniisip. Pinakilala ni Migs ang babae sa kanila. Sigurado ako, naaalala niyo pa si Charmel. Sumama na siya rito para makapag-unwind daw muna siya sa trabaho bago ang party. Inimbitahan ako ni Migs for old time's sake. Bukod sa, namimiss ko na rin ang Hacienda Adelina. Sa huling pagpunta ko dito, talaga namangha ako sa lugar na ito. Nakarating na rin ito sa Hacienda noon. Ang buong akala niya, siya ang unang babaeng dinala ni Migs doon para kahit paano ay mabawasan ang nararamdamang halo-halong emosyon ng mga sandaling iyon. Ibinaling na lang ni Luna ang pansin sa pagliligpit ng mga ininuman nila kanina. Oh miss, si Charmel ang nagsalita. Isang baso ng whiskey please. Mahaba-haba rin ang biyahe namin at medyo na-tense ang mga muscles ko. Nakita ni Luna na nagdilim ang mukha ng buong pamilya ni Migs kaya bago pa magkagulo, ibinigay na niya ang hinihingi ni Charmel. Oh, ang sarap nito, sabi nito na ang tinutukoy ay ang alak. Tita, hindi ko alam na nag-hire na rin pala kayo rito ng in-house bartender. Hindi siya bartender. Sa wakas ay nagsalita na rin si Migs. This is Luna. Hello Luna. Iniabot ni Charmel ang isang eleganteng manicured na kamay sa kanya. I'm Charmel Plata. Migs, sabi mo may extra guest room dito na pwede kong tulugan ngayong gabi. Pwede bang doon na lang muna ako magstay? Hindi ko na tinawagan ang driver sa hacienda namin dahil alam ko natutulog pa yon. Maaga kasi magpahinga si Manong Leon. Baka bukas tawagan ko na lang siya para sunduin ako. Oo ba? Binalingan ni Meg si Luna. Ihahatid ko lang si Sharma sa guest room. Hintayin mo ko dito. May pag-uusapan tayo. Tumango si Luna. Pero pag alis ng dalawa, agad siya nagsali ng alak sa baso at inisang lagok iyon. Bumalik naman sa harap ng bar ang pamilya Feliciano. Huwag mo siyang pansinin, iha. Ganun talaga si Charmel. Palibhasa, kababata ni Migs, kaya lumaki sila ni Migs, sabi ni Lola Adelina. Magkababata lang talaga sila ng apo ko. Ngumiti lang si Luna, saka muli nagsali ng alak. Okay lang ho bang makiinom nito? Oo naman, inisahang lagok na uli niya ang inumin bago pa matapos ang sagot na matanda. Mukhang malapit na malapit sila ni Migs. Naging ex-girlfriend ba niya yun? Huwag mong pagselosan si Charmel, iha. Hindi mo siya kakompetensya. Alam ng lahat na ikaw ang pinili ng aming anak, sabi ni Tito Arsenio. Hindi naman ho ako nagsiselos. Mabuti, dahil wala sila naging relasyon kahit kailan. Pwede bang makiinom ng isa ulit na iniinom mo, iha? Mukhang masarap yan ah. Hindi na alam ni Luna kung ilang baso na ng alak ang nainom niya. Pero alam niyang habang nagpapakalunod siya roon, nandoon din ang matatanda at sinasabayan ang bawat lagok niya ng alak. Tama na hong inom yan, saway ni Luna. Medyo hilo na siya kaya alam niyang mas may tama na ang matatanda dahil nauna mga itong uminom kaysa sa kanya. Baka ho, masisipa ako ni Mix kapag nalaman niya kinonsinti ko ang pag-iinom ninyo. Hindi pinansin ni Tita Flora ang kanyang pagtutol. Huwag mo kaming pansinin, sasamahan ka namin dito hanggang sa mawala ang sama ng loob mo. Huwag mo intindihin ang galit ni Mix, intindihin mo ang galit namin. Ibinaba ni Tito Arsenio ang wala ng lamang baso. Isa pang ang tubig? Ay, mali, whiskey pala. Yung whiskey na ininuman ng babaeng yun, itapon mo na sa basurahan, utos ni Lola Adelina. Ayoko magkaroon ng dahilan si Luna para laging maasar kapag nakikita niya ang basong iyon. Opo dear, shoot sa basurahan sa gilid ng wine bar ang ibinatong baso ni Lola Rodel.
3 points! Na-touch si Luna sa pinakita pagmamalasakit ng mga ito sa damdamin niya. Mabuti pa sila, inaalala ako. Samantalang ang bruhong lalaking yun, nagtagal pa sa kwarto ng babaeng yun. Sige, magsama sila. Ngayon lang niya aaminin kung gaano katinding epekto sa kanya ng pagdating ng babaeng iyon sa eksena. Siya ay nagsiselos. Sa sobrang selos niya, ininom niya ang rum mula sa bote at dahil lasing na rin ang mga kasama niya, sinulsulan pa siya ng mga ito. Go! 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 Sigaw nila habang iniinom niya ang huling patak ng alak. Yehey! Nagyayabang na itinaas ni Luna ang bote ng alak nang biglang mahablot iyon sa mga kamay niya. Nandoon na pala si Migs at sa lubong ang mga kilay nang ilayo sa kanya ang lahat ng bote ng alak sa harap nila. Pagkatapos, tumawag ito ng mga kasambahay gamit ang intercom. Nang maibaba iyon, saka sila hinarap. Ano nangyayari dito? Bakit naglalasing kayong lahat? Sinasamahan lang namin si Luna anak, sabi ni Tita Flora. Ikaw kasi eh. Anong ako kasi? Walang sumagot sa kanila. Hanggang sa dumating na ang mga kasambahay at isa-isang inalalayan ng pamilya ni Migs para dalhin sa kanika nila mga kwarto. Bukas na bukas din, ikandado niyong wine cellar, utos ni Migs sa mga kasambahay. Malakas ang tolerance nila sa alkohol pero hindi pa rin sila dapat nagiinom, lalo na at may bisita. Hoy Migs, nakapangulubaba na si Luna sa bar counter dahil medyo umiikot na ang paningin niya. Hindi na kailangan magpanggap na nagmamalasakit ka. Bumalik ka na sa Charmel mo. Kamay dito na lang ako matutulog. Lasay na pananalita. Pero hindi siya pinansin ni Migs at kahit lango na siya sa alak, nararamdaman pa rin niya ang kirot sa kanyang puso. Nang tangkain itong hawakan ulit siya, nagpumigla siya. Huwag mo nga akong hawakan. Kaya kong sarili ko. Luna, ano bang problema? Bakit bigla ka nalang naglasing? Masarap ang mga halak niyo dito eh. Masarap na masarap. Tinignan niya ang mga baso ng alak sa isang tabi. Huwag kang mag-alala, babayaran ko na lang mga ininom ko. Kaya lang, wala akong cash. Credit card, tumatanggap ka ba? Hindi, sige, mag-withdraw lang ako. Meron ka pa bang bukas na ATM dito? Damn it, Luna. For once, pwede bang kalimutan mo na lang ang pera? Wala na magkakilala tayo. Wala ka nang inisip kundi pera. Pera. Yun na lang bang mahalaga sa'yo? Parang biglang nawala ang espiritu ng alak sa katawan niya nang marinig ang mga sinabi ni Migs. Tumagos sa pride niya at dire-diretso sa puso ang mga salitang sinambit nito. Kung gusto nitong isipin na mukha siyang pera, ayos lang, wala na siyang pakialam. Bakit nagtataka ka pa? Yun lang naman talaga ang dahilan sa pagsama ko dito sa'yo, diba? Sa nalalabong paningin, kitang-kita ni Luna ang pagbabago sa ekspresyon ng gwapong mukha ni Migs. Anong problema niya ngayon? Nagselos bang Charmel na iyon dahil naabutan siya nito sa mansyon ng mga Feliciano? Kaya nagalit si Charmel kay Migs at ngayon, isa kanya ibinubuhos ng binatang init ng ulo sa naging pagtatalo nito at ni Charmel. Ako pa talagang masama? Sa sobrang sama ng loob, naramdaman na lang niya nagtutubig na ang kanyang mga mata. Kaya pinilit niya makatayo para lumayas na sa harap ni Migs at nang hindi na magdagdagan pa ang init ng ulo nito sa kanya. Pero hinawakan niya ng mahigpit ang braso niya para pigilan siya. Aray! Impet na sigaw ni Luna. Ano ba? Mukhang nagulat din si Migs sa ginawa nito kaya agad siyang binitawan. I'm sorry. Ayoko na. Luna, babalik na ako sa Maynila. Magkano bang kailangan para manatili ka rito hanggang isang malakas sa sampal ang pinapadapon ni Luna sa pisngi ni Migs. Tuluyan na nawala ang epekto ng alak sa kanyang isip. Sa'yo ng lintik na pera mo. Akin na ulit ang pride ko. Bakit hindi niya magawang sumigaw? Bakit parang ubos ng lakas niya samantalang nakatayo lang naman siya sa harap ni Migs? Bukas, kakausapin ko ng pamilya mo. Sigurado ko na maintindihan nila ang ginawa nating pagpapanggap dahil maunawain naman silang mga tao. Luna, tama na Migs. Sarado ng isip ko. Umalis ka sa harap ko pakiusap. Hindi tuminag sa kinatatayuan ng binata kaya sa gilid na lang nito siya dumaan. At kahit mabuway pa rin ang mga hakbang niya, nakataas ang noong nilagpasan niya ito nang hindi natutumba. Isa sa mga araw na ito, pasasalamatan niya ang sarili sa pagkakaroon ng matinding pride nang dahil kasi roon, nagawa niya makarating sa kanyang silid nang hindi kinailangan ng tulong ni Migs.
Pero kasabay ng pagsara ng pinto ng silid ay ang pagpatak ng mga luha mula sa mga mata ni Luna. Sana, ganito rin kadali na maisara ang puso ko. Nakita niyang umilaw ang cellphone sa nightstand. Alam na niya kung sinong tumatawag. Kinuha niya ang cellphone at inihagis sa ilalim ng kama. Pagkatapos, nag-umpisa na siya mag-empake. Napangalahati na niya ang ginagawa nang ma-realize na hindi nga pala niya pag-aari ang lahat ng dala niyang gamit sa Hacienda Adelina. Habang umiiyak siya, inihanda niya sa ibabaw ng kama ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Megs. Ang mga damit, sapatos, pabango, ATM at credit cards at pati ang cellphone. Ang mga suot niya ng mga sandaling iyon ay saka na lang niya isasauli kapag nakabalik na siya sa Maynila. Nang maayos ng lahat, pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Babalik ka na sa dating tahimik na buhay, Luna. Wala nang dahilan para umiyak ka. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili hanggang sa mapagod na lang ang katawan niya. Pero ayaw talaga makisama ng kanyang puso. Buong gabi itong umiiyak para kay Megs at ang lintik na cellphone walang tigil sa pag-ilaw kaya isiniksik niya iyon sa pinakailalim ng maleta. Paalam ni Megs. Naku naman mga kafelisidad. Bakit sa halip na maging maayos ang pagbabalik ni Meg sa hasyenda ay nagkaribok? Hay naku, paano yan? Aalis na si Luna. Magkaayos pa kaya ang dalawa na sa palagay ko ay totoong nagmamahalan? Kaya naman, abangan!